Kinaumagahan ay nagulat ako nang napagdesisyonan na pumunta daw muna kami ng Tinago. Ngayon ay para maligo, hindi para interviewin ng tito ni Hector. Iyon daw ang huli naming gagawin bago sila bumalik ng Maynila mamayang hapon. Siyempre, pumayag ang lahat. Ngunit di ako sigurado kung pumayag nga ba si Clark at si Janine dahil pareho silang napipilitan lang. Naging malupit ako kay Janine noon, pero iba pala yung pakiramdam na sina Desiree at Tara na ang naging malupit sa kanya. "Iksi ng shorts mo. Sige, push mo yan." Maarting utas ni Tara sa kanya. Nakasimangot si Janine at agad na nagpalit ng damit. Umismid ako kay Tara dahil sa nangyari, ngunit ipinagkibit balikat niya lang ito. "Hayaan mo siya. Number 1 rule yun sa friendship natin na walang traidoran. Pero nagtraidor siya. Kulang pa yan." Anya. Umiling na lang ako at pinagmasdan ang mga lalaki na naligo sa Tinago Falls. Gusto ko ring maligo, lalo na nang nakita ko si Tara at Desiree na nagmamadaling tumakbo at tumalon sa falls. Nagtawanan ang mga boys. Nagustuhan nga nila yun eh. Siyempre, nakabikini ba naman yung dalawa? Naramdaman ko ang kamay ni Hector sa baywang ko. Naka-shorts at racerback ako habang pinapanood ko ang mga kaibigan kong lumalangoy sa falls. Bawal magtanggal ng damit. Bulong ni Hector sabay kurot ng marahan sa pisngi ko. Umismid ako. "Ano? Ganito ako maliligo?" Tumikhim siya. "Ayaw ko talaga nang nakikita ng ibang tao ang balat mo." "Hector, I have your mark all over me. Kahit sa noo ko may Hector de la Merced na nakalagay. Lahat ng tao dito, pati mga hayop, alam na sa iyo ako. No one would dare." Umiling siya. "Malaki ang mundo, Chiska, and I don't own the whole of it. Hindi ko pag-aari ang isipan ng ibang tao, kaya hindi ko mapipigilan ang pagnanasa nila sa'yo." Umiling ako at ngumisi. "You are crazy. Wala ka bang tiwala sa akin?" Napatingin siya sa akin. "Hindi ako maaagon ng iba, Hector. Kahit na ilan pa ang magkagusto sa akin, ikaw pa rin yung pipiliin ko." Natahimik siya at tinitigan ako from head to foot. Tinanggal niya ang kanyang t-shirt at halos mapaungol ako sa pag-iwas ko ng tingin. Palaging toned ang muscles niya. Bigla niyang hinaplos ang pisngi ko at hinarap sa kanya. Kaya naman kitang-kita ko ulit ang katawan niyang nakabalandra sa harap ko. "Why are you looking away?" Kumunot ang noo niya. "Hindi mo naman ito first time." "Yeah, right. Hindi nga. Pero tuwing nakikita ko ang katawan niya, ay lagi akong kinikalabutan. That burning abs and that street tight and that Adonis belt, I cannot." "Oh." Winala ko ang usapan. "Kung ayaw mo magtupis ako, edi ba't ka naguhubad?" Walang pasubaling hinubad ko ang racerback ko. Hindi ko na hinubad ang shorts dahil kitang-kita ko na ang pag-iigting ng panga niya. Tumawa na lang ako sa reaction niya. "Chiska, isuot mo yon." Anya sabay turo sa kakatapon lang na racerback ko. Umiling ako at tumawa habang tumatakbo patungo sa Tinago. Kumunot ang kanyang noo at sinundan ako sa pagtakbo. Nagtilian ang mga kaibigan kong nasa Tinago. Umilag pa sina Desiree nang bigla akong tumalon at lumangoy sa gitna dahil masyado na akong kinakabahan sa kay Hector. Hinilamos ko ang tubig sa talon at nilingon ang kakadive lang na si Hector. Mas lalong bumilis ang kalabog ng puso ko. Nangangatog ang binti ko hindi dahil malamig kundi dahil alam kong mapupunta siya dito maya-maya. "Ah!" Sigaw ko sabay tawa nang nakita ko ang katawan niya sa ilalim ng tubig. Sinubukan kong lumayo at lumangoy, ngunit huli na ang lahat. Hinawakan na ni Hector ang hita ko sa ilalim ng tubig kahit di pa siya nakakaahon. "Hector!"
Sigaw kong umalingaw-ngaw sa buong tinago. Dahil doon ay nahagip ng mga mata ko ang mga natigilang pamilyar na mukha sa akin. Mukhang kararating lang nila sa tinago. Kumaway agad si Mateo na may dalang bag at tuwalya. "San si Hector?" tanong niya sa akin. Pumikit ako nang nanunuyang hinaplos ni Hector ang hita ko pataas bago umahon. Hindi ko na ata kailangang sagutin ang tanong niya dahil sumalida na si Hector sa harap ko. Nakita ko ang seryoso niyang mga mata kaya itinuro ko si Mateo para sana makalimutan niya yung nangyari. "Si Mateo?" sabay turo ko. Hindi niya nilingon. "Hala, nandun din si Nakate, Coco, Abi at Harbe." Sabi ko nang nakita ko halos lahat ng kagrupo ni Hector noon. Hindi pa rin siya lumingon sa kanila. Seryoso lang siyang nakatitig sa akin. "Ah, okay. Alam na." Tumatawang sinabi ni Mateo at kumaway na nang nakahanap na si Harvey ng bakanting cottage at doon na sila nagpunta. Kitang-kita ko ang nananatiling titig ni Kati sa aming dalawa ni Hector. Kaya lang wala na akong time para punahin lahat ng ginagawa nila dahil hinaplos na ni Hector ang baywang ko pabalik-balik. "Great, don't turn me on here, Hector." Hinawakan ko ang kamay niya. Nagtaas siya ng kilay. "May shorts pa naman ako. This is Chef Hector." Sabay tingin ko sa pang-itaas ko. "May karapatan na ako sa Chiska." Ngumuso siya at bumuntong hininga. "Pero sige ba, kung gusto mo ng ganito, no problem with me." Anya at agad pinulupot ang kanyang mga bisig sa akin. Niyakap niya ako sa likuran at ibinaon niya ang kanyang mukha sa liig ko. Mas lalong humigpit ang yakap niya at mas lalo niyang idiniin ang kanyang sarili sa akin. "Kailan kaya ako titigil sa pagiging selfish ko sa'yo? Tingin ko hindi. I can let go of so many things, but not you. I will never." Anya sa collarbones ko. Ngumisi ako at pumikit. "I can never let go of you to, Hector." Pati ang rancho?" Tumawa ako sa tanong ko. Sinusubukan ko kung hanggang saan nga ba iyang mga sinasabi niya. "Pati ang rancho." Pag-uulit niya. "Iyon na iyon, mula nang naging iyo ako." "Ang swerte ko naman." Tumawa ako dahil para sa akin ay kahibangan iyon. "PDE kayo masyado." Sigaw ni Desiree sa malayo. Tumawa na lang kami ni Hector. Ngunit agad ko siyang nilayuan nang bigla kong naramdaman ang kamay niya na pababa sa gitna ng hita ko. "Hector!" Uminit ang pisngi ko at binasa ko siya ng tubig. Humagalpak siya sa tawa at sinubukan niyang lumapit ulit sa akin. "Damn, gago!" Sigaw ko at umalis na agad sa kahihiyan kahit wala namang nakakita o nakahalata. Tumawa na lang siya habang sinusundan ako. Ang adik nito, grabe. Hindi ko na alam anong gagawin ko sa kanya. Tumili ako nang naabutan niya ako at agad na niyakap galing sa likod. Tumadyak-tadyak na lang ako at tumili dahil sa ginagawa niya. Nagawa niya pang kilitiin ako ng husto. At dahil hindi ako makawala sa bisig niya, ay nagbawala na ako sa tubig. "Hector!" Sigaw ko sabay sapak sa kanya kung saan-saan. Tumawa lang siya at tinigilan iyon. Hinila niya ako at niyakap ulit sabay halik sa ulo. Hinahabol ko pa ang hininga ko at siya naman ay humahalakhak sa tainga ko. Mahilig talaga ako sa chiska na nagmumura, sa chiska na nagtataray, sa chiska na umiirap, sa chiska na sobrang arte, sa chiska na mabango at malambing. Di ko na alam kung pwede lang itali kita sa katawan ko para tuwing naglalakad ka ay di ka makakalayo sa akin. Kinurot ko ang braso niya. "You are too selfish, control freak, and pussy, Hector. Kasi alam kong hindi kita mahahawakan sa palad ko, chiska. Hindi tulad ng mga material na bagay na pwede kong higpitan ang pagkakahawak para sa akin lang iyon palagi.
dahil alam kong may pag-iisip ka rin. Mahal na mahal kita. Mahal din naman kita. Natigilan siya kaya napatingin ako sa kanya. Tinitigan niya lang ako ng ilang sandali bago nagsalita. Paano kung dumating ang araw na hindi mo na ako mahal? Anong mangyayari sa akin? May matitira pa ba sa akin? Dahil wala nang natitira sa akin ngayon. Sayo ako ng buong buo. Sinasamba kita at pakiramdam ko, inialay ko na ang buong pagkatao ko sa iyo. What am I going to do if you decide that you don't love me? I won't decide, Hector. It's not a decision. It's a decision, Chiska. Nalaman ko na tumitibok ang puso mo sa mga taong mahal natin. Tumitibok ito ng gusto para sa iyo. Pwede akong magdesisyon na baliwalain ito dahil nagkasakitan tayo. Pero hindi. Ang desisyon ko ay angkinin ka. Not just today. I want you every day. For the rest of my life. Ngumisi ako sa sinabi niya. That was deep. Hindi pa ako umabot sa mga realizations na ganyan. Ngunit siya ay mukhang marami ng naisip. Ni hindi ko masyadong pinagtutuunan ang pansin ang lahat. Ang tanging naging gabay ko sa aming dalawa, ang feelings ko para sa kanya. Nung una, alam ko nang bawal ka, na hindi ka pwede dahil sa history ng pamilya natin. Pero desisyon ko ang kilalanin ka. Oo nga't hindi ko desisyon ang mahumaling sa'yo. Ang pabalik-balik kang tingnan sa bawat pagkagatlabi mo sa school noon. Pero hindi kita makilala ng lubos kung hindi ako nagdesisyon na kilalanin ka. Iyo si Chiska, that's a decision. Everything is a decision. Pero ang tibok ng puso ko para sa'yo, that was inevitable and spontaneous. Okay din, Dela Merced. I'm yours forever. Don't ever doubt about that. That's a decision. Pero tingin ko wala naman akong choice. Dahil mahal talaga kita. Kahit na magdesisyon akong iwan ka ngayon, hindi pa rin kita maalis sa isip at puso ko. Ngumisi siya at hinalikan ako sa pisngi. That's good. We're on the same page. O baka mas nauuna ako sa iyo dahil gusto ko nang magpakasal. Kinurot ko na lang ang dibdib niya. Loko talaga si Hector. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko para lang ma-assure siya na kaming dalawa sa huli. Na markado niya na ang buong pagkatao ko. Nang sumama ako kina Desiree at Tara sa pagligo at nag-i-enjoy lagi nilang inunguso si Hector na nakikipag-usap kina Mateo, Coco at iba pa sa kanilang cottage. Sumusulyap siya dito once every like 15 seconds. Ani Desiree, tumawa ako. Hayaan nyo yan, gago yan. Swerte mo talaga, grabe, paano mo yan nagagawa? I mean, noon, si Clark ay parang baliw sa'yo. Ngayon si Hector de la Merced, grabe, master. Tumawa si Desiree. Nilingon ko si Clark at nakita kong tulog siya sa cottage habang sa kabilang dako naman ay si Janine na nakikinig na lang sa iPad niya. Well, hanggang ngayon naman ay mukhang baliw pa si Clark sa'yo. Ika ni Desiree. Tiningnan ko silang dalawa at pareho silang nakatingin sa cottage ni Coco. Sino iyang chinito? Sabay toro ni Tara kay Harvey. Harvey yo. Sabi ko. Lumingon si Harvey sa amin at nagkatinginan kami. Ngumisi ako at kumaway. Ngumisi din siya at tumango. Ang gwapo niya. Pero kahit lang ata kayo, Chase, kaya di mo type? Ani Desiree. Nako, kung alam nyo lang, type ko rin yon. Tumawa ako. Nagulat ako nang biglang sumalida si Hector sa paningin ko. Pumagit na siya at nanliit ang mga mata niya. Kumunot na lang ang noo ko. Nilingon niya kung sino ang tinitingnan ko. At syempre, ay nakita niya roon si Harvey. Bumaling ulit siya sa akin at napangiwi. Ikaw nga dyan kausap mo na naman si Nakate. Bahala ka. Bulong ko sa sarili ko. Inirapan ko na lang siya at tumalikod na. Ay!
Biglang sabi ni Desiree. Exit muna kami. Ha? Bakit? Susulong ata si Hector sa'yo. Naakit mo ata habang tinitingnan mo si Harvey. Nagtawanan sila at bigla kong narinig ang pagsabog ng tubig. Oh, he's coming again to get me. Ayan, sige, punta ka dito. Kung gusto mong angkinin ako, pues ako rin. Gustong gusto ko rin na ipakita sa lahat na ikaw ay pag-aari ko. At lahat ng hahawak sa'yo ay trespassing. Humalukip-kip ako at hinintay siyang umahon.